Napatunayan ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Engaged na kami ngayon. I love her so much at siya ang kumukumpleto ng buhay ko. Hasmin, pangako namin sa isa't isa na we'll stick together until the end. Yun na yata ang kahulugan ng true love waits, na ang pag-ibig ay hindi minamadali at kung para sa iyo talagang isang tao, darating at darating ang tamang oras para sa inyong dalawa. Hasmin, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak at hanggang dito na lamang ang aking sulat. Sana ay marami akong na-inspire sa ibinahagi kong storya ng aking buhay pag-ibig. Lubos na gumagalang, Raiken.
Hasmin, Hasmin. Ryken, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong story na nakakakilig. In fairness, ayan ako. Na actually, napaka-classic ng iyong storya, Ryken, ano? From friends turned to lovers. And sabi nga nila, alam nyo, kung ako tatanungin yung mga tambayers, ano, I think the perfect relationship pagdating sa pagiging mag-partner, mag-jowa, yung relationship na nag-ugat sa pagiging magkaibigan. Oo, 100% ako. Kapag ganyan, ang eksena nyo, naging friends muna kayo, nagkakilala muna kayo ng maigi, malamang sa malamang, mga tambayers, maganda ang ending yan. Na when you get together as partners, mas matibay na ang magiging relationship ninyo. And tama ka, bilib ako sa'yo, Ryken, because you waited for the day na mahalin ka din ni ate, anong tawag dito? Ni ate, ni Natalie. Diba? Alam mo kung ganyan yung mga tao ngayon, lalo na yung mga magsa-friends, na marunong mag-intay, then siguro walang mamumroblema na gustong-gusto ko na po sabihin nararamdaman ko. Wala na siguro susulat sa akin na, baby girl, anong gagawin ko? Hindi ko na kaya tong nararamdaman ko. Diba? Kasi ako naniniwala pa rin ako na kapag naghihintay ka, may maganda kang mapapala. Sabi nga nila, di ba, great things comes to those who wait patiently. Kaya ako, talagang bilib na bilib ako sa iyo, Kuya Ryken, dahil pinatotohanan mo lang na ang mga taong matyagang maghintay, ito yung mga taong nakakakuha ng magandang resulta pagdating sa larangan ng pag-ibig, sa larangan ng kung ano yan, sa career, sa buhay, di ba? And sometimes, sabi nga nila, we just have to really wait for the right person to come along. Diba? At least hindi ka nag-give up, Kuya Ryken, ano? And kahit na alam mo sa puso mo na mahal mo si Nat, hindi ka nag-take advantage sa kanya dahil magkaibigan lang kayo. Hindi mo siya pinressure na maging kayo dahil hindi mo na nga kaya. Diba? Bagkus, sinuportahan mo pa siya sa gusto niya. Bagkus, you stood by her kahit iba na ang taong minamahal niya. And for me, hindi ka lang perfect partner, kundi perfect friend ka pa rin. So, Ryken, sana maging maayos ang inyong pagsasama. At sabi mo nga, wait lang. Meron siyang last part ng letter, hindi ko binasa. Yung PS, wait lang, nasa may PS. Ito, may PS. Nandito, di ba nga engaged na nga daw sila? Splok niya. Splok niya. Ito na. PS. Baby girl, ninang ka sa kasal namin ha at ninong si Charlie. Joke lang. Ha ha ha. Alam mo po dito lang nilagyan mo ng joke lang. Kasi kung hindi mo nilagyan ng joke lang, malamang hindi ko na ito binasa. Just lang. Di Ryken, oo naman. Masama daw tumanggi sa ganyan, di ba? Yung mga magnininang sa kasal. Kaya labag man sa kalooban ko na maging ninong si Charlie at ako ang ninang, go na lang ako. Just lang, hindi Ryken. I would love to be your ninang. I would love to be the ninang of your kasal, of your wedding. Sige, go. Imbitahan mo lang ako. Pero kapag busy ako, live via satellite na lang tayo. Pa-proxy na lang ako kay Mutsaka. Chat lang. Kaya thank you so much ulit, Ryken, ha, for inspiring all of us, sa mga magkakaibigan dyan, sa mga tambayers natin na naghihintay pa rin. Basta mag-intay lang kayo. Okay? Huwag kayong magsawa. Don't get tired. Diba? Huwag yung pressure rin ng mga sarili nyo. Kasi habang nag-iintay kayo, dapat nag-i-enjoy kayo. Diba? Huwag yun na lang isipin na nag-iintay kayo. Kasi the more you think na you're waiting for someone, the more na you get tired. Diba? The mere fact of waiting. Kaya, huwag nyo na lang isipin nag-iintay kayo. I-enjoy nyo na lang. Okay?